Ayon sa tala ng MMDA, 172 na ang nasawi, habang mahigit 5,000 naman ang sugatan dahil sa pagtawid sa mga kalsada noong nakaraang taon. Tunghayan ang ilang aksidenteng nakuhanan ng CCTV at alamin kung paano makakaiwas sa ganitong mga aksidente. Susuriin natin kung ano ang mga basic na dahilan kung bakit nagkakaroon ng banggaan between vehicle drivers or vehicle at ang ating mga pedestrian. Kung ano ang ating kakulangan sa engineering deficiencies natin at saka mga traffic management measures. Ang unang may kasalanan dyan, yung motorsiklo, kasi nag-counterflow siya. Nalito ngayon yung pedestrian. Ang fault ng pedestrian doon ay siyempre nga dapat meron ka palagi kang may stop, look, and listen. Bago ka mag-continue na, hindi porke may nauna sa'yo, okay na yung nauna, ibig sabihin okay ka na. At saka sana, may separator, may median island, para yung nagko-cross ng mga pedestrian, merong matatayuan, safe from the vehicles. Nawala na. Napasok na sa ilalim ng truck. Ang nangyari sa pedestrian na nag-cross dito ay natakot siya kaya umatras siya. Nakalimutan niya na meron na namang sasakyang kasunod. So yung kasunod na sasakyan ang nakasagasa sa kanya. Kulang siya sa facilities. Walang oras kung kailan magkocross ang pedestrian, di ba? So ang mga pedestrian dito nakikipagsapalaran, palakasan na lang ng loob. Kaya nga nangyari sa kanila, nakikipagpatentero sila sa mga vehicles. Ayun no, kaya nakahinto. Yan, nasa ilalim ng truck. Yun. This is more of a traffic, parang engineering deficiency. Dapat ito, meron ka na lang sigurong pedestrian overpass or maglagay ka nga ng pedestrian crossing signal light para at least may stop muna ang mga sasakyan bago mag-cross ang tao. In front ito ng mall, di ba? Kaya marami talagang tumatawid dito. At makikita mo rin na meron ditong istasyon ng MRT na pwede mong gamitin as a pedestrian overpass. At kung makikita natin sa scene, halos lahat sila ay talaga naman nag-cross. Kaya lang medyo meron lang talagang nahagip ng taxi. At fault dito talaga ay ang tao. Kasi nag-cross siya, na samantalang meron naman siyang dapat gamitin na facility. Dapat may signage ka dito na no crossing o kaya maglagay ka ng pedestrian crossing signal light. Para pipindot ang tao, i-stop yan, lalakad ka, magkocross nga ng tao. Isa sa magandang pangyayari dito sa scene na ito, yung taxi driver ay very responsible. But then, yung taxi huminto. At mukhang isinakay pa yung mag-ama na nasagi niya para dalhin daw sa hospital. Sa pagbubukas po ng klase ngayong taon, tinatayang 24 na milyong mga mag-aaral ang pumasok mula po sa kinder hanggang high school. Ay sa pag-aaral ng Safe Kids Philippines, mga bata 16 anyos pababa ang madalas nabubundol. Alamin po ang tips kung paano masisiguro po na ligtas ang inyong mga anak habang nasa kalsada. Isa sa 5 namamatay sa kalsada natin ay bata. Isa sa 4 na nasasaktan sa kalsada natin ay bata rin. Ang edad 15 anyos pababa. Sa ating edad o adult tawagin natin, kaya natin tansyahin, parating ang jeepney, alam natin, kaya kong takbuhin na makakatawid ako. Ang bata na 10 years old and below, hindi pa sapat ang development niya, na hindi niya kaya yan. So ang pinapayo natin ay dapat may supervision o may kasamang nakatatanda ang bata na 9 years old and below. Pag 10 years old, pwede nang turuan para maging siyang pedestrian na mag-isa, maglalakad siya na mag-isa. Yung mas bata doon, pwede mo nang turuan pero hindi mo pwedeng pabayaan na maglakad o tumuwid na mag-isa. Hindi pa nila kaya. Ngayon sa paaralan naman, tinuturo rin naman natin yung mga safety measures tungkol sa mga pagtawid. No? Bawal tumawid sa may kalsada kasi mababangga niya sa sakyan. Hindi na nagtuturo? Si teacher. Anong sabi ni teacher? Tumawid sa may tulay.
hindi mabangga. Huwag daw kami tatawid dito kasi po may namatay na daw po dito. Minsan rin po natatakot kasi po mabibili sa mga sasakyan. Yung iba rin po kasi wala po mga pakialam kahit may masagasaan sila. Minsan kasi sa labasan ng mga eskwelahan, paglabas ng mga bata, kalat kagad sa kalye yon. Doon talaga nagkakaproblema, doon nagkakatamaan ng mga bata at mga sasakyan. Lagi tayong nakikipag-coordinate sa DPWH, sa DILG, sa MMDA, pati sa PNP. Ang kagandahan nito, yung PNP, magtatalaga rin ng tinatawag nilang Police Assistance Desk sa bawat eskwela natin. Para nga merong seguridad yung mga ating mga guro at yung mga estudyante natin. Tsaka lokal na pamahalaan, kung pwedeng i-repaint na yung mga pedestrian lane at tsaka tanggalin yung mga vendors doon sa surrounding area ng mga paaralan natin. Sa 100 million Filipinos, 20 million Filipino school children walk to school. Ganun karami ang pagkakataon na may masira na buhay habang bata pa. Isipin mong epekto sa pamilya. Yan ang kinabukasan natin. So, talagang problema ng buong Pilipinas, I think. So, dapat bilang driver, bilang naglalakad, bilang magulang, bilang teacher, lahat tayo may katungkulan dito. Ayaw mo maging biktima na masagasaan, unang-unang rule doon, huwag kang aapak sa kalye. Or pwedeng, ang labasan ng mga bata, huwag niyong gagawin sa main road. Meron naman side exit minsan ng eskwelahan. Pangalawa, magtatakda ka ng speed limit doon. Sabihin namin, doon ka sa sidewalk maglakad. Kasi minsan, walang sidewalk eh. So gumagawa, ang magagaling ng mga magulang o mga eskwelahan, gumagawa ng tinatawag ko virtual sidewalk. Lalagay sila ng lubid sa pagitan ng dalawang patpat na nakatayo. Habang pasukan labasan ng mga bata, may sidewalk. Pagkatapos, tatanggalin ulit. Tapos kung may kaliitan yung bata, ang sinasabi namin, kung may payong ka, ay itaas mo yung kamay mo para nakikita ng driver na, oy, may bata doon, ano? In groups, mas maganda in groups. Tapos magsuot kayo ng yellow, ng orange, ng lahat ng matitingkad na kulay suot nyo. Huwag ibibili ng kapote na itim, puno asul. Bili ng dilaw, ng orange, yung pinakamatingkad na kulay. Pati ang payong, pati ang bag. Kung pwede lagyan ng reflector. Kasi parating sinasabi sa amin ng mga driver na nakakabundol ng bata, hindi ko nakita yung bata. Huwag kang maglalakad na dala yung bata na yung bata ang nakaharap sa sasakyan. Dapat parating ang bata ay nasa loob. Mas maganda kung nakaharap ka sa parating na traffic para nagkakatingin na kayo at kita mo ang parating kasi maraming nabubundan mula sa likuran. Lalo na kung walang sidewalk, mas magandang may kaharap ka na traffic. Takot na masagasaan kayo? Hindi daw. Bakit? Sanay na po kami dyan. Kilalanin